Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. Eto mga ka-review natin, kumanta na. Abante, tamba, nabulabog na. Kumanta na po si Ombudsman Martires mga kababayan at yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin 'to. Sana ang bayan ko sa langaw ng tao. So ayan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin ito, si President Bongbong Marcos Jr. Aba, eto po, may advantage daw, no? Sabi niya may advantage siya, bilang presidente. Dahil ito po ang dahilan mga kababayan. Sabi po dito ni President Bongbong Marcos Jr., may advantage ako dahil naging presidente ang tatay ko. So, ang unang birthday ko sa palasyo, 8 years old. So, at 8 years old, napagmasdan ko na aking ama kung ano ang trabaho ng Pangulo. Mhm. So yan mga kababayan, ano pang inyong masasabi diyan Oh, para siguro tayo ng iniisip kaya naman pala naging ganito ang ating bansa. Maybe, ah, kasi hindi naman naging maganda talaga yung pagpapatakbo ng iyong ama, no? Although there are lots of project, no, na nagagamit natin hanggang ngayon. Pero meron pa ring bahid ng korupsyon, no? Dahil nga sa mga ill-gotten wealth na 'yan, 'di ba? Oh. Tapos ngayon, parang na re-remember na naman ng ating mga kababayan, yung mga nangyari noon dahil sa iyo. Totoo nga, no? Totoo nga na nakikita mo yung ginawa ng ama mo, Marcos Sr. At maybe ginagawa mo rin ngayon, yung mga ginagawa ng ama mo. So, anong masasabi niyo diyan mga kababayan? Kaya ba ganito ang nangyayari sa ating bansa? Pero sabi po ng mga matatanda 'no, maganda naman daw ang ah, pamamalakad noon sa Marcos kasi mura po yung mga bilihin noon, 'di ba? Oh, tapos progressive ang Pilipinas. Ah, nag-ano pa nga may 'di ba? May nagna-number 1 pa tayo sa ekonomiya. Hmm. Pero ngayon mga kababayan, number 1 po tayo sa utang. Oh, kung hindi man tayo number 1 sa utang, number 1 po tayo sa pagbebenta ng gold reserve, 'di ba? Yung gold reserve. 'Di ba nakita niyo po yung mga nakaraang vlogs natin, nagpakita po tayo ng graph, no? Which is ang Pilipinas po ang may pinakamalaking ibinentang gold reserve. Oh. Ano pong Do you agree mga kababayan na may advantage si President Bongbong Marcos Jr. because naging sabi niya naging presidente ang tatay niya at nasaksihan niya 'yon, 'di ba? But anyway, ano pong inyong masasabi niyan mga kababayan? Mukhang para sa akin kung ako ang PR, no? Ito opinion lang natin kung ako po ang PR ni President Bongbong Marcos Jr., I will not, no? I will not let him ah, say these words na dahil sa kasi bad masamang masamang kumbaga yung taong bayan kapag naririnig pong Marcos Senior, 'no, eh, medyo hindi po maganda ang kanilang pakiramdam, 'no, dahil nga po sa martial law din. O ibig sabihin ba magma-martial law ka rin, President Bongbong Marcos Jr., ah? Anyway, ano po ang inyong masasabi diyan mga ka natin, i-comment niyo na lang at eto pa, etong matindi, oo. Si Erwin Tulfo, "To ask help from veteran senators so he won't look stupid." Mhm. Hindi mag-ano ka magpaturo ka sa kuya mo. Kuya niya ba 'yun si si Raffy Tulfo? Oh, 'di ba?
O magpaturo ka sa kapatid mo na si Raffy Tulfo kung paano i-handle ang mga investigasyon lalo na sa loto, 'di ba? Para hindi kayo mukhang estupido, 'di ba? O at least magmukha man kayong estupido, busog naman ang bulsa ninyo, 'di ba? O imbestigahan mo ulit yung loto, ikaw naman tapos na kasi yung kapatid mo eh. O ikaw naman po ang mag-imbestiga ng loto para hindi at least kung isipin ng taong bayan na estupido ka, oh, eh di okay lang, busog naman ang bulsa. Oh, 'di ba? Oh, yan po ang mga tulpo, mga kababayan, nanalo, ha? Sabi sa inyo, huwag nang panalunin si Tulpo eh. Dalawa ng Tulpo yan, mga kababayan. Oh, magpapataasan ito ng ihi dito ngayon. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto ang good news, mga kababayan. Sabi po dito ni John Abines, yan oh, ang pinakapag-asa lang ng, ewan ko lang kung maniniwala kayo dito mga kababayan, sabi niya po dito, ang pinakapag-asa na lang ng mga Pilipino sa ngayon is to put a Duterte in Malacanang by 2028 and the next 6 years after that kasi we were satisfied and we trusted the Duterte brand. Yes. Oh, palakpakan po natin mga kababayan. Maraming salamat po, Sir John Abines. Diyan po sa inyong paalala sa ating mga kababayan. Napaka-practical, di ba? Oh, at saka kumbaga malapit yan sa realidad. Eh kung sasabihin mong si Tambaluslos sa 2028, mukhang yan po ay fantasy. Ah? Pero kung Duterte po at si Vice President Sara Duterte, well, tingnan po natin, no? Tingnan po natin sa 2028 kung hindi nila i-disqualify si Vice President Sara Duterte kasi ngayon pa lang mga kababayan gumagawa na po sila ng paraan para mawala sa kanilang landas, sa kanilang daraanan si Vice President Sara Duterte. Alright. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At etong matindi rin si Yusek IDILG Secretary John Vic Rimulya. Sabi niya po dito, for the next few years, next few months, we've invested heavily to make the country one of the safest in the world. Ayan mag-i-invest sila ng heavily, no? Ibig sabihin talagang bubuhos ang kwarta diyan, no? Oh. Rimulya nangako sa mga negosyante na gagawing isa sa pinaka-safe ang Pilipinas sa buong mundo. Mag-i-invest nga sila. Ibig sabihin, mga kawan, it involves money. Ngayon, kung money po ang pag-uusapan, baka magkaroon lang ng corruption dyan. Paano nyo, dapat mayroon kayong plano. Diba? Paano nyo pananatilihing safe ang Pilipinas sa buong mundo? Ang Pilipinas nga, no? Ang most, may nakakita kong balita, most dangerous na, para sa mga turista. Diba? Tapos ngayon, sasabihin nyo yan, one of the safest in the world. Patunayan nyo muna, diba? Patunayan nyo muna na talagang safe ang Pilipinas, diba? Hirap nito po. Ito talaga mga kababayan napapansin ko, parang yung presidente, yung kanyang gabinete, no, yung cabinet members, parang lahat sa gobyerno ngayon, parang mga sinungaling. Parang lang naman. Hindi ko sinasabing totally sinungaling, pero parang ganun din no? Parang hindi nila alam, no? Na alam ng taong bayan kung ano ang totoo. Pag sinabi mong safe, no? Matitino ang mga tao diyan, no? Kasi safe nga Pero dito sa Pilipinas, ay nako, wag na lang natin pag-usapan. Dito nga sa amin kahapon mga kababayan, may sinaksak. Mga empleyado pa ng gobyerno nag-away. Oy. Yan ba ang safe? Mismong mga empleyado ng gobyerno,
walang mga disiplina. Paano mo masasabing safe 'yan, 'no? Ay nako, anong masasabi niyo diyan mga kababayan? I-comment niyo na lang at eto, pasadahan po natin itong, about po ito sa ombudsman, 'no? Sabi po dito, eto na kinuwestiyon ni Ombudsman Samuel Martires nitong Sabado ang Kamara kung bakit nito binigyan ng ang kanilang tanggapan ng kopya ng committee report tungkol sa mga paratang laban kay Vice President Sara Duterte. Ano, nagpapatulong kayo sa ano, sa ombudsman? Ha? Oh. Sabi dito, bakit ba nila kami furnishan ng kopya ng result ng kanilang investigation? Ano yon? Gagawin naming scratch paper? Ano yun? We're not even part of the investigation, of that investigation. Hmm? Of the House of Representatives. Kaya hindi kami dapat furnishan ng kopya. Di ba? Bakit nga ba ginawa yun ng House of Representatives? Na? Bakit kaya ginawa yun ni Abante? Ni Princess Abante, si spokesperson Abante. Hindi naman pala no? Mukhang gusto siguro nitong House of Representatives, mga kababayan, nakasuhan na si Vice President Sara Duterte sa ombudsman. Paano nila kakasuhan yan? Mismong COA ang nagsasabing wala pong anomalya. Sila lang kasi ang nag-i-insist, mga kababayan, na mayroon pong anomalya. Mayroon pong misuse of funds yung sinasabi nila, di ba? Pero kung mayroon pong misuse of funds, edi sana sa COA pa lang, di ba? Sa Commission on Audit pa lang, nakita na yan, di ba? Edi sana sa Commission on Audit pa lang, wala na, tapos na ito, hindi na kailangan mag-imbestiga pa. Pero kabaliktaran po ang ginagawa ng House of Representatives, mga kababayan, no? Ay nako, talagang ito nakikita natin, talagang sinisiraan po nila. The Vice President, whatever it takes, whatever resources, no, ng gobyerno, gagamitin talaga nila. Paano yan? Hindi sumasang-ayon si Ombudsman Samuel Martires dito sa kanilang gustong mangyari. Diba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan, mga kababayan? Eto, last po natin pag-uusapan, tapos i-play na po natin yung video. Etong matindi. Isang laos na artista, mga kababayan, putak ng putak sa social media patungkol po kay Vice President Sara Duterte. Sino yan? Eto, Romney Sarmenta. Sabi niya dito, wala akong masabi, pero panay pa rin ang daldal niya. Wala siyang masabi, pero panay siyang daldal. Inosente, pero 16 ang kinuhang abogado. Lead by the Holy Spirit, pero nagpapalaganap ng fake news. Tapos ng pag-aabogado, pero di nagbabasa ng konstitusyon. Nagpapabayad ng buwis, pero di nagbabayad. Ha? Anong klaseng ano nito? Papansin lang talaga itong mga kababayan. Namumuno pero walang pangunguna, wala talaga. Napakarami po ng mga negative comments, no? Patungkol po dito kay Romney Sarmenta. So, hindi ko na sana gusto i-share to, mga ka-review natin, kasi parang wala naman tayong makukuha dito kay Romney Sarmenta. Pero parang hindi ba? Sobra din itong magsalita si Romney, no? Ano bang ano niya? Ano ba siya? Sino ba siya sa gobyerno? 'Di ba? Well, anyway, lahat naman tayo may kanya-kanyang karapatan, no, para makapagsalita. Pero naman, mga kababayan, ang nagsasalita dito, no, ay hindi rin naman abogado. 'Di ba? He is not even ang ano lang kasi dito, ang hindi lang natin maintindihan kung bakit siya, magkano ba ang magkano, 'di ba? Dahil laos na ito ang tanong dito, magkano? Sa bawat putak mo, magkano po ang sahod ng ulan, 'di ba? Kasi may ulan magkano po ang sahod? Ha? Bawat putak. Yan na lang po ang masasabi natin dito kay Romney Sarmenta. At ito, papangako ko po sa inyo, last na po itong pag-ano natin kay Romney Sa susunod, pag mag-post pa ito, hindi na po natin i-share kasi wala rin namang kwenta. Okay, eto mga karbo natin, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po.
Ombudsman Samuel Martires, Islam, sinupalpal. House spokesperson Princess Abante for saying the House of Representatives did not file a complaint against Vice President Sara Duterte before the Office of the Ombudsman in connection with the alleged misuse of confidential funds. In an interview with DZBB, Martires asked the House why its committee gave them a copy of its report on its inquiry into the allegations against the Vice President in response to the statement of the House mouthpiece claiming that the House did not file a criminal and administrative complaint against Duterte before the Ombudsman. Okay. Ito ang exact word ni Ombudsman Martires. Bakit ba nila kami popornisan ng kopya ng result ng kanilang investigasyon? Ano yon? Gagawin naming ano? Pardon the word. Pero ano yon? Gagawin naming scratch paper? Yeah, nasupal-pal ka tuloy. Princess. Ano yon? We're not even a part of that investigation of the House of Representatives. Kaya hindi kami dapat parnisan ng kopya. So, pala desisyon pala itong si Princess Abante, mga kababayan, no? Pala desisyon sa buhay ng ano diyan sa pamumuno ni Tamba. Oh. Baka inutusan rin ni Tambaluslos itong si Princess Abante to give no copy of the committee report, no, patungkol po diyan sa investigasyon nila kay Vice President Sara Duterte. Yun nga lang, mga kababayan, hindi po sumasang-ayon at hindi po pumapanig sa kanila itong si Ombudsman Martires, mga kababayan. Kaya palakpakan po natin. Ito po talagang mga taong may paninindigan. Up to the last drop, mga kababayan. Kasi mag-ano na ito, mag-retire na yata ito, mga kababayan, si Ombudsman Martires. Yun nga lang. Sino kaya ang ipapalit dito? Ha? Kung sino man po ang ipapalit, nako, babantayan po natin yan sapagkat delikado. Delikado si Vice President Sara Duterte dito, mga kababayan. Paano kung yung ilagay nila ay tuta rin? Hindi tuta, aso. Kasi matanda na ang ipapalit dito. May experience din, di ba? Sino kayang aso ang ipapalit nila dito kay Ombudsman Martires? Kasi magre-retire na nga po. Babantayan po natin yan, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi? Dito po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po natin, mga kababayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.